Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Dumating ako 2 AM kanina. Ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law. At ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon, constitutional law to Bill of Rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong ano dito, pinag-uusapan, malapit ito sa advocacies ko. Pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na 40 na mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. Pang 39 ako, pang 40 siya. Humabol si Mark, pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong, Attorney, invited ka doon, mga fake news daw, pinapatawag, mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pa lang parang biktima na ako kaagad ng fake news. Kasama na ako doon sa 40 na nakagrupo kasi lahat yun 40. Ayaw ko sanang umattend kasi may klase ako tonight. Kaya start pa lang ng klase, pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers Kaya nag-ano akong umattend dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Attorney, kasi mix po yung ating invitation. No? As a matter of fact, po kasi hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. The reason yung unang 40 po, but in the next hearing, we will be inviting other vloggers as well. So, nag-mix na po yung mga peddling fake news and yung mga peddling naman ng mga truthfulness doon sa kanilang mga content. But Okay. At any rate, ang kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers natin, mga Pilipino, ang content mo nila ay about against or pro government. So yun po yung ating po inibitahan for the meantime. But basically sa susunod po, pupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, Attorney. Thank you po, Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41. Sabi ko, 3 lang yata kami ditong hindi DDS Kaya, sabi ko, hindi attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa kaninang umaga. Sabi ko, akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila maisog Pero bakit hindi a-attend sa TRICOM hearing? So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka may natamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng TRICOM na naging topic ko? Sabi ko, wala naman Wala naman akong masyadong Kaya confident ako na sabi ko, kaya ko tong harapin. Pero so tinitingnan ko ang may contribute ko dito as resource person. Una yung experience ko as political blogger. Ang gamit ko sa social media Enzo Recto. Mayroon din kaming page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung namin, main platform para at least baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So, na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako So, dito ko nakikita na ang vlogging, usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news Pero ako hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Pero ang internet kasi, ang social media, ang cyberspace, magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College of Law, Constitutional Law po noon, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. Nag-hire na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang
ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako, marami ng messages akong natatanggap. Attorney, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong magandang araw Pilipinas at Mundo, sa start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing talakayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong itong Quadcom, yung investigation kay Sara Duterte. In fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers. Nandito yung mga kasamahan namin. 78 vloggers kami. Yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 vloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero may tag kami on. Mr. Chair, Yes, what's the interjection? well, point of order. What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para mag-campaign ng iyong party list, no? O kaya naman si Mark, para i-campaign na kanyang sarili. Okay. Sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa vlog mo. Alright? Okay. Thank you and sorry, Mr. Just a point of Congressman. Benny clarification. Abate. Sige, go ahead, Attorney Ricky. O so dito na proceed Ricky na ba? ako. Tama. Gusto kong i-share na ang problema talaga ng kasi itong fake news, disinformation, itong nagpo-proliferate na mga fake news nga sa social media. Pag-balance kasi ito ng freedom of expression, freedom of speech, at saka yung pag-protect naman ng reputation ng mga nagiging subject ng mga sa social media. Ganun din yung interest ng bansa. So paano siya ibabalance? Actually, mayroon ng landmark case diyan. Yung case ng Dicini versus Secretary of Justice. Sa landmark case na ito, GR number 20335, February 11, 2014, ito yung unang pag-challenge sa constitutionality ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Challenge dito. Ang contention dito ng mga dalawa, hindi ko na itatouch yung ibang aspect ng cybercrime. Yung mga scamming, hacking, data privacy violations. Dito na tayo sa aspect ng freedom of expression. Kasi mayroong specific na provision dito sa Cybercrime Prevention Act of 2012, yung section 4, paragraph C, number 4. Tungkol yan sa cyber libel. Pero actually, wala namang bago. Wala namang bago dito sa cyber libel kasi kahit naman doon sa revised penal code, pinipenalize yung libel kung wala man doon sa written, oral na libel, mayroong other similar means. So yung cyber libel, pasok doon sa other similar means. Yung paggamit ng cyberspace or internet sa libel. So ngayon, nung challenge ng petitioners yan, na unconstitutional yung provision na yan, yung cyber libel provision nitong Cybercrime Prevention Act, ang contention nila, yung mga recent daw na jurisprudence, sabi ng petitioners, hindi na kontra sa libel, hindi na inaano ang libel kasi dinidecriminalize na nga, yun yung trend. So sabi ng mga petitioners, alisin na yung provision sa Cybercrime Prevention Act or RA 10175 tungkol dyan sa cyber libel. Ang contention naman ng Solicitor General, hindi pwede. Kasi pa rin yan, kailangan protektahan pa rin ang mga private individuals na nagiging biktima ng cyber libel at ganun din ang public or ang state. So, ang ruling ng Supreme Court dyan, ganito. Binalance ng Supreme Court. Ang pagbalance ng Supreme Court, nandyan pa rin ang cyber libel. Constitutional yan. Pero, pagdating sa malicious imputation, yung mga defamatory imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private na mga subject ng malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious. Kapag defamatory ang imputation mo,
na libelous kumbaga yung sinabi mo. Kapag ang subject ng ano mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malice. Yun yung ruling ng Supreme Court diyan sa landmark case na yan. So kumbaga binabalance. Kailangan pa rin protektahan ang publiko, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So ano yan, dineclare pa rin ng Supreme Court diyan sa landmark case na constitutional, invalid. Pero sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression. Lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So yun yung ruling dito. May isa pa dito yung section 5. Tungkol Chair. naman doon sa mga nagsishare, nagla-like. Sobra naman. Yung mga nagsishare, nagla-like. Sinonfront Wait. din yan. Sandali lang. Can you wrap up, attorney? Because Okay, we're about to go with the members of the House because there's a lot we've been waiting for so long, no? Inalok Can lang you ko wrap yung up? doctrine sa case. Ang last na lang yung section 5. Sa section 5, yung bang pag-share, pagla-like, pagko-comment, can that be considered also as crime? Sabi diyan, hindi. Yung ruling sa Dicini case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Chair. Thank you so much, Attorney Ricky Tumotolco. So we'll now proceed to the interpellation of the members of this Congress. But before I recognize Congressman sige, meron pa tayo isang presenter but before that, the chair would like to recognize first Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng gano'n niya? Attorney yan? Brother, Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan oh. hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung 20 kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi,
pagsaliwasan kasi Attorney, huwag mong nililihis ang usapan, ano? Ang Hindi, yun po pinag-usapan, yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcolita. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasing naging content tungkol po. Hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, Nami-mislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ayun yung ang hirap sa atin, Mr. Chair. ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming, Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Tanga pala At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ako ang ginanito mo, okay lang Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron.
at hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po ay wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i-demanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpolator. Ang haba ng interpolation mo. But I will not deduct that sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your or that will be it? So yun lang po. Siguro we give you time also to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on, you can approach us if you wanted to defend your... Dapat nga, madisbar pa yan eh. You have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po siguro, fairness, and Mr. Chair? maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, no? Para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi, presumed ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, anumang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung we understand your situation, Okay Attorney. po. Kaya nga I have given you a chance para Thank you po. ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na
na personal yung naging approach po na ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya, and we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit. So basically yun po ang gusto natin mangyari. It might help us in the amendment that we wanted to file dito po sa 10175. So,